At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Matagal-tagal tayo hindi naka-vlog kabayan because medyo busy ang inyong virgin na lingkod. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayong gabi kabayan, itong tungkol sa isang vlogger na may pangalan na Best Philippines 2 dito sa Facebook kabayan. Ako di ako nagkakamali. Itong naka-layover sa inyong screen kabayan, ito ay credit kay There's TV. Ayan, nasa kanya kasi ito. Kasi itong post na ito kabayan, i-deleted na ho. So, bibigyan lang natin ng reaction ito. Kasi ito ang kanyang na-post nung mga nakarang araw ata ito. Na dinilit niya. Ito ang sinabi niya. Vico Soto, bastos nyo naman. Ang bastos nyo naman, ayan. Bakit po ayaw nyong papuntahin ang G sa Gedli sa Pasig City, sabi niya. Ano po meron? Porket ba anak kayo ni Vic Soto? Sabi niya ganun. Ganyan na lang kayo ka-bitter. Mayor lang kayo dyan, tandaan nyo yan. Hindi nyo pag mamay-ari ang Pasig City. Grabe napaka sugapa nyo naman. Anak nga talaga kayo ng isa sa TVJ, sabi niya. Dahil ang sama ng ugali nyo, Vico Soto, sabi niya. Ang tahanang pinakamasaya ang palagi namin pinapanood at hindi ang TVJ nyo na mga gurang na. Wow, makagurang mo. Palaging kulelat sa ratings. Paano puro kabitiran, bitter daw, ang pinapakain sa manonood. Mga best, araw-araw tayo manood ng Ait Bulaga, sabi niya. Ayan. So, eto guys, deleted na ito. Kasi natakot ata siya. Kasi nakarating ata ito, siguro, kay nakarating siguro ito kay Mayor Vico Soto. And ba't po paparatangan nga naman ang nananahimik na mayor ng Pasig? Hindi naman totoo yan, kabayan, na pinagbabawalan niya itong kahit sino na mga TV shows na pumasok sa syudad ng Pasig. Ayan. So, this is libelous. This is cybercrime, no? Cyber libel. So, natakot siguro itong lalaki na ito, itong tao na ito. So, ang mapapayo ko lang sa mga ibang vlogger, no? Kagaya ko rin sa akin, di syempre. Wala namang perfecto kabayan, no? Kapag hindi natin sigurado ang mga certain things, no, kapag nagba-vlog tayo or nagre-report, ito ho ay napapag-aralan sa pagkumuha kayo ng journalism or mass communication. Ayan. Kapag hindi nyo sure ang isang bagay, kapag nagre-report kayo or nagba-vlog, or mangtitira kayo ng isang tao or isang komunidad or isang kahit anong bagay, make sure na gumamit kayo ng allegedly or di umano. Kasi hindi mo sigurado and lalo pa wala kang basis, wala kang evidence na ipapakita to justify your claims. So para maiwasan na hindi ka masampahan ng libel case, gumamit ka ng di umano. At saka allegedly. Yan ang ginagamit kung naririnig niyo ang mga news reporter, news anchor sa iba't ibang network na nagre-report na kadalasan ginagamit nila, di umano itong suspect na ito ay ito ganyan, pinatay niya si ganito, ganyan. Ayan, di ba? So, eto, pagbibintangan mo ang mayor ng Pasig na hinaharangan niya ang Tape Incorporated na pumasok sa Pasig City. Bakit? May ebidensya ka ba dong? Na ano ka ba? Di ba? Hindi dapat ganon. Kukuyugin ka talaga dyan ng supporters ni Vico Soto and supporters ng mga TVJ kasi dinadamay mo yung mga tao na hindi involved. You are making a story out of your knowledge. Ayan na. You are inventing, invento ito eh. You are inventing a story, you are creating story, nonsense na nga, out of your knowledge pa. So, kulang ka sa kaalaman sa pagdating sa mga ganitong klaseng, sa ganitong industriya ng pagbablog because you are not using your common sense. Ayan. Dapat, common sense. Hindi ko sinasabing ako sobrang perfect ko na yun. Ako nagkakamali din ako, guys. Maraming beses. Ayan. Pero, hanggat maaari, huwag nating isang tabi ang pagiging professionalism, pagkaroon ng professionalism, and then, yung may sense at lalong-lalo pa, i-avoid natin na mag-hit directly doon sa isang subject na walang concrete evidence. Ayan mo, ha. Mahal pa naman yung yung sa libel case.
Kasi kung mapatunayan na talagang ikaw ay nagkaroon ng libelous talaga yung ginawa mo at bababaan ka ng warrant of arrest, guys. Depende yan kung ilang count ang binibilang dyan ng korte, kabayan ng judge. Ang piyansa mo is depende sa kung ilang count. Dahil ang per count ng cyber libel is 10,000 pesos. Kung dalawa, di 20,000 pesos na ang piyansa mo. Kung marami pa dyan, ang laki-laki na ng piyansa mo. Piyansa pa lang yan. Hindi pa kasali dyan ang mga attorney's fee ng kalaban mo na sisingilin sa'yo, ang moral damages na sisingilin sa'yo, good luck sa'yo. Ganun ho, katindi ang kasensitive itong issue ng about sa paggamit ng social media, kabayan. Even sa mga television. Maraming klase ng libel libelous sa social media sinabi mo or through writings. Ayan, kabayan, ha. So, wag natin kalimutan maging awareness ito sa lahat ng mga kasamahan natin sa pagba-vlog, no, na wag lang kuda ng kuda. Kailangan knowledgeable din tayo sa mga possibility about sa mga legal matter. Ayan ho, ha. Anong kinalaman naman ng TVJ ng E80 diyan sa hindi pagpasok ng G sa Gedli? Pakialam ng TVJ diyan. Dinamay mo pa si Vic Soto. Ha? Kaloka ka. Matuto ka muna mag-aral ng mga bagay-bagay sa mga pagba-vlog at kung ano mga terminology na gagamitin mo para to avoid na masampahan ka ng kung ano-ano klaseng cases. Nasabi ko sa inyo, marami yung mga batikan na mga vlogger tsaka mga journalists nasasampahan pa ng kaso, di ba? Ayan. So tayo pa kaya ng mga maliliit na mga vlogger dito sa social media, kabayan. So we should set as an example and yung responsibility natin, moral responsibility natin sa mga nanonood. Always put that in our minds. Ayan ho. Wala hong kinalaman ang TVJ at E80 dyan sa iyong pinaglalaban, iha. Babae ba ito? So ito nga ho ang inyong lingkod. Keep on supporting Carlo Mendez TV and antabayan na lang nyo ang mga susunod natin mga vlog. And keep safe everyone. Have a blessed evening to all of you. Carlo Mendez TV is signing off. Bye-bye.